Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Barangay Executive Officer na inakusahang ng oryente ng 4 na binatilyo sa Quezon City, pumarap na at mariing pinabulaanan ng paratang. Pero grupong Akap Bata, pinag-aaralan ng sampahan siya ng reklamo. Pagdukot sa Batang Burmese na kalaunay nasagip sa Taytay Rizal, posibleng kidnap for ransom ang motibo ayon kay Justice Secretary Laila De Lima. Bagyong Dindo patuloy na nagbabanta sa dulong Hilagang Luzon. Ang latest weather bulletin, alamin. Disaster preparedness ng Barangay Bagong Silangan sa Quezon City tampok sa Barangay Saksi. Ang kwento ng Pinoy artist na nagtatrabaho na ngayon sa Marvel Comics matapos makita ang kanyang likha sa internet tunghayan. Sa Showbiz Saksi, 90s girl band na Spice Girls nagsama-sama muli para sa isang musical sa London. At Sam Pinto, ano kaya ang reaksyon matapos itanghal na back-to-back sexiest Filipina ng FHM? Nagsalita na po ang Executive Officer ng Barangay Marilag sa Quezon City na inakusahan ng pangmamaltrato ng 4 na menor de edad. Ayon sa opisyal, wala raw katotohanan ng parata na sinaktan at kinuryente umano niya ang mga binatilyo. Pero ang grupong Akap Bata, pinag-aaralan ng sampahan siya ng reklamo. Saksi si Pia Arcangel. Una po, pinagubad po nila ako dito. Kami lahat, pinagkukuryente kami. Nagmamakaawa na po kami, hindi niya pa rin kami tinitigilan. Dahil sa sumbong na yan, kung bakit ipinatawag sa isang closed-door meeting ngayong gabi sa tanggapan ng Marilag, Quezon City, ang Barangay Executive Officer o XO nito at 2 sa 4 na menor de edad na nag-aakusa sa kanya ng pagmamaltrato. We will just inquire on what really transpired. Meron bang nangyaring torture? Or talaga kung ano nangyari during the time that they were caught stealing. Bago ang pulong isinumbong ng 4 na menor de edad na pinagbintangan silang magnanakaw ng Barangay XO na si Eleuterio Endoso matapos sila makapulot ng mga bakal at tornilyo malapit sa isang nabubulok na jeep noong Sabado. Dinala raw sila sa Barangay Hall kung saan sila kinuryente at sinikmuran umano ni Endoso at ng isang lalaki na kauniforme ng pulis. Pinasubo rin daw sa kanila ang mga nakuha nilang tornilyo. Nakapaupo ka na dyan o pinaupo ka? Napaupo na po. So abang subo-subo ko po yung bakal, dadura ko po dito. Subo-subo mo yung? Bakal po. Bakal? Pinasubo sa'yo? Opo. Pinaglinis pa raw sila ni Endoso ng banyo ng Barangay Hall. Kuryente po ako, sabay naman tugaw dito. Pinaglilinis kami. 4 na oras. Habang hindi pa daw na na papakitab, hindi daw ako titigil. Dapat daw kita daw mukha niya, madudulas daw siya. Nagmamakaawa po yung anak ko na ipatawag yung magulang. Ang sagot po ng XO sa anak ko hindi na puro kailangan. Gusto po namin mangyari na maging ng kasagutan po ng anak ko matanggal sa serbisyo at gusto po nga namin sana makulong pa. Pero itinanggi ni Endoso ang paratang nang amin siyang makausap bago ang kulong. Nahuli po rin yan noon sa loob ng taxi. Nakaparada po sa May Magat Salamat. Nahuli rin po namin dyan sa may Shopee. Bubuksan po yung padlock doon nakakasarang building. Paano naman din po kami? Napakaaga naman na po yata pang umuliti ka na. Ako po nagsiservice kahit tanongin po ako. Nakapagtapos naman din po ako. May mga kapatid din ako maliliit. Para gawin ko rin naman sa kanila yan. Marami ako na itutulong dito. Ang grupong Akap Bata na tumutulong sa mga menor de edad planong iakyat ang kaso sa DSWD at Piskalya. Ang Commission on Human Rights naman magsasagawa raw ng hiwalay na investigasyon. We conducting our own investigation. After the findings, siyempre, pag yung nakita namin mayroong tinatawag na human rights violations committed against these children, we will endorse the case to the prosecutors. Handa rin daw ang DILG na imbestigahan ang insidente. Sana ho pumunta siya sa... Ako lang po bukas alas 8 na umaga sa opisina ko sa Krame. May imbestigahan ba sir maganda? Kasi hindi lang po imbestigahan, na action na agad. Palagay ko pag napapansin nyo mas
mas mabilis ho yung pagproseso ng mga ganitong pangyayari. Habang inimbestiga ng insidente, pansamantala munang suspendido sa pag-i-XO si Endoso. Ako, si PR Canghel, ang inyong saksi. Kidnap for ransom. Yan ayon kay Justice Secretary Laila De Lima ang posibleng motibo sa pagdukot sa batang Burmese na kalaunay nasagip na NBI sa Taytay, Rizal. Pero ang anti-kidnapping group ng PNP, inimbestigahan din ang anggulong paghihiganti. Saksi si Susan Enriquez. Kasunod ng matagumpay na rescue operation ng NBI kahapon sa batang Burmese na kinidnap habang nasa school service sa Laguna nitong weekend. Motibo naman ang pagdukot sa kanya ang iniimbestigahan ng PNP Anti-Kidnapping Group o AKG. Bago namin talaga sabihin na kidnapping for ransom, talagang sigurado kami din sa mga ebidensyang hawak namin. Pero ito, kidnapping talaga itong nangyari sa bata. Pero ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, di raw ito simpleng pagdukot. Humingi raw kasi ng ransom ang mga suspect at nakipagtawaran umano ang mga magulang ng bata. May demand for ransom. Pero hindi naman natuloy yon. Ang info ko is that there was supposed to be negotiations between the kidnappers and the parents through the AKG. Ang alam namin dyan, nanghingi ang unang initial demand ng mga nag-abduct is pagpadala ng 5,000 pesos na worth na globe load at saka 5,000 pesos worth na smart load. So that was Sunday. Linggo yon, nangyari yon. So since then, pagkatapos na yung load na yan, wala na uling tawag. Sabi ng AKG, hindi naman daw sa kinokontra nila ang pahayag ni Secretary De Lima pero gusto raw nilang maging matibay ang kaso kapag isinampa sa korte. Sinisilip na rin daw ngayon ang anggulong paghihiganti sa mga magulang ng bata. Ang nangyari dito, iniwan ng mga abductors, kaya nga yung ibang anggulo tinitingnan namin. So talagang sa tingin namin, yung wala talaga silang intention dun sa ransom kasi inabandonan nila yung bata Hinihintay pa rin ng AKG ang full report ng NBI sa rescue operations para makatulong sa kanilang investigasyon. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Sa ibang balita, naglabas na ang pulisya ng artist sketch ng isa sa mga suspects sa pang-hold up sa roving teller ng bangko sa isang mall sa Pasig. Resulta raw yan ang pinalinaw na kuha ng CCTV sa panloloob. Saksi si JP Soriano. Matapos pag-aralan ng CCTV ng Robinsons Metro East noong mangyari ang pang-hold up sa roving teller ng Robinsons Bank, pinalinaw ngayon o in-enhance ang footage para lalong makilala ang mga suspect. At ang isa sa kanila, nagtugma sa paglalarawan ng saksi kaya nagawa na ng artist sketch. Sa video nakikita siya doon na yung tama, magtugma yung dinescribe ng ating witness. Doon sa video, sa kulay ng damit, at saka yung shorts, at saka yung yung nakita doon na may caliber 45 siya nung palabas na. Palabas na yon, nakita na yung barel. Pero nang papasok siya, hindi nakikita. Napalinaw rin ang imahe ng isa pang suspect, kaya posible na rin itong magawa ng artist sketch sa lalong madaling panahon. Hindi pa naman malinaw kung anong itsura ng suspect ding ito na nakunang bumili ng tubig sa supermarket bago nagpunta sa lugar ng krimen. Gayon din ang isa pang suspect na nakunang humahawak sa bulsa. Ang suspect namang ito, posible raw na ginamit ang nakasabit na cellphone sa leeg para makipag-ugnayan sa ibang suspect. Gayon din ang isang nakamotor na siyang nakdala ng bag ng perang nakuha sa Robinsons Bank. Bukod sa CCTV, malaking tulong din daw sa investigasyon ng pagkakarecover sa inabandonan nilang getaway vehicle. Nakausap na ng Pasig Police ang dating may-ari na nagbenta nito sa mga suspect. Yung last na bumili, ito nga yung ang dalawa sa mga suspects natin na kung saan ay mabilisan ang bilihan nito at ang pagkasabi kaya daw sila bumili na gano'n at hindi na nila kinailangan ng deed of sale. May lead na rin daw ang pulisya sa kung anong grupo ang mga nangu-hold up. Pero di pa raw nila masabi kung may kaugnayan ito sa iba pang grupong pumupuntirya rin ng mga mall. Gayunman may pagkakatulad daw ang estilo ng mga grupo. Ang kasamahan nito ay nakahawak halos sila lahat sa bulsa nila na ibig sabihin dahil sa bigat ng baril kailangan hawakan. Hindi pa rin malinaw hanggang ngayon kung paano na ipasok sa mall ang mga baril ng mga suspect. Gayunman patuloy ang investigasyon sa isa sa mga mall guard na nakunan sa CCTV na binuksan ang mga pinto ilang minuto bago naglabasan doon ang mga suspect. Naka-open na yung buong pinto, maluwag na yung tumakbo at dumaan doon ng mga suspect natin.
So siguro mga ilang minuto lang na binuksan niya, ay doon na po nagkaputukan at nagkatakbuhan na yung mga suspect. Is he a suspect now, sir? Hindi pa sa ngayon, kasi yun pa ang natin at siguro i-subject pa natin sa ng polygraph test. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Ulat panahon tayo mga igan, naramdaman na epekto ng bagyong Dindo sa ilang bahagi ng Bicol Region. Sa Catanduanes naman, pinaghahandaan ng posibleng pananalasa ng bagyo. At live mula sa Birac, Catanduanes, saksi si John Consulta. John? Igan, sa mga oras ito, hindi pa naman ganap na naramdaman ang epekto nga nitong si Bagyong Dindo sa buong Catanduanes. Imbis na pumalaot ngayong araw, itinali na ng mga mangingisdang ito ang kanilang mga bangka sa Pampang para huwag matangay bilang paghahanda sa papalapit na Bagyong Dindo. Umuwi na lang kami. Delikado. Sabi ko, kagaya yung mga iba dyan, mga malakas ang loob. Ayun, ang nila, nangyayari. Natatakot kami, baka mawala kami sa laot. Pag nasiraan ka, wala na. Kung mabuti, kung makuha ka, kung wala, hindi na, mamamatay ka doon. Maghapong naging makulimlim ang panahon at nakaranas pa nga ng manakanakang pag-ulan sa bahaging ito ng Catanduanes. Sa Doppler radar station ng Pag-asa rito, makikita ang makakapal na ulap na maaari magdala ng pag-ulan sa probinsya. Malapad siya. Kaya kahit hindi tayo matumbok, abot tayo ng kaulapan niya. Kaya mag-ingat lang po. Kaya yung landslide, pwede ba? Posible po yan. Landslide muna at saka yung mga flash floods. Kaya naman hanggang gabi, kahit walang pag-ulan, naka-alerto ang maraming mga residente. Sa ibang bahagi ng Bicol, mas maagang naramdaman ang epekto ng Bagyong Dindo. Sa Albay, ang malakas na buhos ng ulan, sinabayan pa ng pagbayo ng hangin. Apektado tuloy ang ilang mga estudyante dahil hindi naman suspendido ang klase. Maging sa Sorsogon, ilang estudyante ang nag-animoy basang sisiw matapos abutan ng malakas na ulan sa daan. Wala rin kasing suspensyon ng klase. Patuloy na umaasa Igan itong mga residente ng Catanduanes na tuluyan na nakakatake ng mga weather system itong Dindo papalayo sa kanilang probinsya. At live mula pa rin dito sa Catanduanes, ako si John Consulta, ang inyong naging saksi. Patuloy na nagbabanta sa dulong Hilagang Luzon ang Bagyong Dindo. Makikita sa satellite image ang lawak ng ulap ng bagyo na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa kanlurang bahagi naman ng bansa gaya ng Palawan, hanging habagat na pinag-iibayo ng bagyo ang nagdadala ng mga pag-ulan. Batay sa datos na nakalap ng Weather Central, inaasahan pa rin ang maulang panahon sa maraming bahagi ng Luzon at sa iba't ibang lugar sa Visayas. Pero kaninang hapon ay bumuhos na ang ulan sa ilang lugar, katulad ng Cabanatuan sa Nueva Ecija, kung saan may kasama pang malakas na pagkulog at pagkidlat ang ulan. Isang oras ngang naputol ang supply ng kuryente roon. Dama rin ang masungit na panahon sa lalawigan ng Aurora.